Hindi po ang pera ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Tatlo ang pinakamahalagang bagay. Una, ang buhay mo. Ang kalusugan mo. Pangalawa, ang oras mo. Time is gold. Time is money. Appreciate your time here on earth. But third and lastly, God, ang Diyos. Siyang pinakakayamanan ng buhay na ito. Umiiral ka, nabubuhay ka, humihinga ka dahil sa Diyos. Hindi dahil sa sarili mo. Nagising ka kanina, nandyan ka, nakatayo ka, nagpapatuloy ka dahil sa Diyos. Kaya nga po nauunawaan yan ni Lazaro ang mahirap sa nabasa nating kwento. Sobrang hirap po ni Lazaro. Tingnan niyo po, wala siyang makain. Namumulot lang siya doon sa nahuhulog sa lamesa ng mayaman. Napakarami daw po niyang sugat. Dinidilaan pa ang mga sugat niya ng mga aso. Wala siyang matirahan. Wala siyang pamilya. Walang nag-aalaga sa kanya. At hindi rin po siya pinapansin ng mayaman. Dinadaan-daanan lang siya. Pero ang tanong, sumuko ba itong mahirap na si Lazaro? Di ba hindi? Nagreklamo ba siya? Di ba hindi? Nag-attempt ba siya ng suicide? Nagpakamatay ba siya? Kahit na hirap siya, kahit na kapos siya, kahit na napakasakit ng kanyang pinagdadaanan, umasa pa rin siya sa Diyos. Tingnan niyo po, noong namatay itong mahirap na si Lazaro, saan siya napunta? Sa langit, kasama niya si Abraham. At yan po ang mabuting balita, mga kapatid. Kung naghihirap ka, kung wala kang pera, kung kapos ka, huwag mo kalimutan, mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. At ang mga naghihirap dito sa mundo, kung tapat sila sa Diyos, bibigyan sila ng happy ending ng Diyos. Sabihin mo yan sa iyong sarili. Yan ang iyong ipagdasal. May happy ending ang aking kwento. Hindi magtatapos ang aking buhay sa luha, sa pagdurusa, sa bigat. Kung naghihirap ka dito sa mundo, umasa ka, manalig ka sa Diyos, may hinahandang magandang katapusan ang Diyos para sa iyo. Kaya tandaan mo, hindi ibig sabihin wala kang pera na hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ibig sabihin na baon ka sa utang, na masama ka ng tao. Hindi ibig sabihin na pag wala kang pera, na hindi ka pinagpapala ng Diyos. Ano ang sinabi ni Jesus? Ano ang turo niya doon sa Beatitudes? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Mapalad ang mga mahihirap, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Aanuhin mo ang pera kung nasa iyo naman ang kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, na mahal ka niya, kung hindi ka umaasa sa Diyos, na pinagpapala ka niya, dun ka lang madidepress, dun ka lang malulungkot. Pero gusto ko rin po na maunawaan niyo, hindi po ibig sabihin na mayaman ka na, may ari-arian ka na may kapangyarihan ka, na pinagpapala ka na agad ng Diyos. Bakit? Kasi tandaan niyo po, di ba? Kahit naman po ang demonyo, kaya niya magkaloob ng kayamanan. Kung matatandaan niyo po, ang demonyo, kaya niyang mangako ng kapangyarihan, ng ari-arian. Kaya nga po, kailangan nating suriin kung mabuti pa rin ang iyong pamumuhay. Kasi tingnan niyo po, saan daw napunta ang mayaman? Doon sa impyerno. Bakit naparusahan ng mayaman? Dahil ba mayaman siya? Hindi. Inamin niya na meron siyang kasalanan. Kaya nga nakikiusap siya kay Abraham. Sinabi niya, Abraham, puntahan niyo po ang aking mga kapatid. 5 sila. Para makaiwas sila dito sa impyerno. Para makaiwas sila sa pagkakasala. May kakulangan itong mayaman. At ano ang kasalanan na kanyang ginawa? 2, hindi niya tinulungan itong mahirap. He had the sin of omission. Hindi niya pinansin ang kanyang pangangailangan. Meron siyang maitutulong, sobra-sobra ang kanyang kayamanan, nagdadamit daw siya ng magara, umaapaw yung pagkain sa kanyang lamesa, pero kahit na konting tulong, hindi man niya maiabot doon sa mahirap na si Lazaro. That is his first sin. He forgot to help the weak.
the needy. Pero pangalawa, hindi siya umasa sa Diyos. Naniwala lang siya, nagtiwala lang siya doon po sa kanyang kayamanan. At ano po ang sinasabi ng unang pagbasa? Napakaganda na mapalad ang mga taong naniniwala, umaasa sa Diyos. Parang silang mga puno na malapit sa batis. Sabi ni Propeta Jeremias, hindi nag-aalala ang puno na matuyo dahil siya ay nakakakuha ng sustansya. Pero kawawa ang mga tao na umaasa lang daw sa kanilang kapwa-tao. Mga kapatid, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Kailangan tayong maging totoo, maging tapat. Sino ba talaga ang ating inaasahan? Kanino ba tayo talaga naniniwala? Do we really believe in God? Sabi nga po ni San Juan ng Cruz, kailangan tayong mag-ingat, kailangan tayong matakot, huwag kang agad-agad na magalak at matuwa pag ikaw ay hindi nakakaranas ng mga paghihirap, pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, ari-arian sa iyong buhay. Bakit? Dahil yan ay ginagamit daw ng demonyo para malayo ka sa presensya ng Diyos. Pag ikaw ay napupuno ng kayamanan, pag ikaw ay namumuhay na marangya, yan po ay ginagamit na tukso ng demonyo. Oo nga naman po, di ba? Kayo po, di ba karanasan nyo? Pag sobrang hirap na hirap ka, meron kang suliranin, doon ka talaga nakakapit sa Diyos. Araw-araw kang nagdadasal. At pag nagdadasal ka, umiiyak ka pa nga, nararamdaman mo dito sa iyong puso. Pero di ba, yung mga iba, pag wala nang pinagdadaanan na problema, pag okay na ang lahat, nakakalimutan na magdasal. Lalong-lalo na nakakalimutan na magsimba. My dear friends, please understand this. When you are being lifted up by God, please remain humble. When God blesses you with success, please remain ever thankful to the Lord. Because God's blessing to our life is also His testing. Pag pinagpapala ka ng Diyos, sinusubukan ka din niya, gaano ba katapat itong taong ito sa akin? Mga kapatid, pag dahil sa mga pagpapala ng Diyos sa iyo, yan ang nagiging dahilan ng iyong paglayo sa Kanya. Tandaan niyo po, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din kaya niyang bawiin yung binigay sa iyo. Mag-ingat po tayo, pero mag-ingat din kayo. Pag kayo ay dumadaan sa mga pagsubok, pag para bang ikaw ay binababa ng Diyos, pag walang tigil ang mga problema sa iyong buhay, mag-ingat ka na huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Remember that when you climb up in life, please beware of pride. And when you go down in your life, please beware of despair. Lahat ng ating natatanggap sa buhay natin ay pagsubok galing sa Diyos. Ikaw man ay makatanggap ng sobra-sobra, huwag kang tumigil na magpuri sa Diyos. Ikaw man ay kawalan, manatili kang manalig sa Diyos. Mga kapatid, kung naniniwala ka at umaasa sa Diyos, tandahan mo, may buhay ka. Ikaw ay pupunuin ng Kanyang pag-asa. Kung naghihirap ka, kumapit ka pa rin sa Kanya. At kung pinagpapala ka, dagdagan mo pa ang iyong pasasalamat sa Kanya. Kaya nga, kung naniniwala ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Kanya, bakit ka mawawalan ng pag-asa? Bakit ka magpapakamatay? Walang dahilan para kitilin mo ang iyong buhay. Pag depressed ka, manatili kang nagpapakumbaba, manatili kang umaasa sa Diyos. Kaya nga, minsan pa po, dito sa ating misa, ihayag po natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Minsan pa, purihin natin siya palagi, ngayon at magpakailanman.